Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Isang mabiyayang araw ng linggo sa First Sunday in Advent. Tayo po ay inaanyayahan na sama-sama na dumulog sa Panginoon, magkaloob ng ating pagsamba sa Kanya. At ilaan natin ang mga oras na ito sa ating buhay, sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Ialay natin ang oras na ito sa ating pakikinig, sa ating pagbubulay ng salita ng Panginoon, maging sa ating mga pananalangin at paghibik sa Kanya o paghiling sa Kanya ng ating mga laman ng mga puso natin. Ihanda natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso sa ating pong paghain ng pagsamba sa Panginoon. Para po sa ating pong pagsisimula sa tawag sa pagsamba, ay buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 107, talatang 1 hanggang 2. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila ay magwagi. Purihin ng Panginoon, salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon. Panginoon, sa iyo kami nagpapasalamat, sa iyo kami nag-aalay ng aming pong pagsamba. Ikaw ang dakilang Diyos na may lalang sa bawat isa sa amin at patuloy nagbibigay ng buhay at kalakasan namin. Salamat po, Panginoon. Panginoon, itinatanghal namin ang iyong banal na pangalan. Pinapupurihan ka namin. Iginagalang ka namin. Ipinagkakaloob namin sa iyo ang aming pong lubos na pagrerespeto, lubos na pagtanghal sa iyong banal na pangalan. Panginoon, o banal na Espiritu, mangusap ka po sa bawat isa sa amin. Kami, Panginoon, ay nag-aalay ng pagsamba sa iyo. Saliksikin mo po ang aming mga puso at isipan at kami ay haharap sa iyo, lalapit sa iyo ng may buong pagpapakumbaba. Maglaan tayo ng ilang sandali, tayo po ay kausapin natin ng Panginoon, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Panginoon Jesus, dinggin mo po ang panalangin ng bawat isa sa amin. Ikaw higit sa lahat ang nakababatid ng lahat sa amin. Aming pong buong pagpapakumbaba na ipinapahayag sa iyo ang aming pong paghingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan. Panginoon, sa iyo kami lumalapit at sa iyo kami, Panginoon, nagpapakumbaba. Linisin mo kami, Panginoon, patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Dinggin mo po, Panginoon, ang dalangin ng bawat isa sa amin. At gayon din, Panginoon, kami lubos na nagpapasalamat. Salamat sa habag mo sa amin. Salamat sa pagkapatawad at pag-ibig mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and
him come, offspring of a virgin's womb. Filled in flesh the Godhead see, hail the incarnate deity, pleased as man with man to dwell. Jesus our Emmanuel, hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail the heaven-born Prince of Peace, hail the Son of Righteousness, light and life to all he brings, risen with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Nasa bahagi po tayo ng pagbasa ng banal na kasulatan. Kung kayo po ay may mga Biblia sa inyo pong mga tahanan, ay maaari niyo po akong sundan. Lucas, Kabanata 1, at mga talatang 5 hanggang 6, 13 hanggang 19, at 23 hanggang 25. Ganito po ang isinasaad ng mga talatang ito. Sa talatang 5, noong panahong si Herodes ang hari ng Judea, may isang paring Hudyo buhat sa grupo ni Abias na ang pangalay Zacarias. Ang kanyang asawang si Elizabeth ay mula rin sa angkan ni Aaron. Kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon. Wala silang anak dahil bahog si Elizabeth at kapwa sila matanda na. Verse 13, ngunit sinabi ng anghel sa kanya, huwag kang matakot, Zacarias. Dininig ng Diyos ang iyong panalangin. Ang iyong asawang si Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa bata. Ikaw ay matutuwa at magiging maligaya. Marami ang magagalak sa kanyang pagsilang sapagkat siya'y magiging dakila sa paningin ng Panginoon. Hindi siya dapat uminom ng alak o anumang inuming nakakalasing. Sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay mapupuspos na siya ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan niya ay maraming Israelita ang magbabalik loob sa kanilang Panginoong Diyos. Mauuna siya sa Panginoon na taglay ang Espiritu at kapangyarihan ni Elias upang pagkasunduin ang mga ama at ang kanyang mga anak at panumbalikin sa daang matuwid ang mga suwail. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon. Verse 18, sinabi ni Zacarias sa anghel, paano ko pong matitiyak na mangyayari iyan? Ako'y matanda na at gayon din ang aking asawa. Sumagot ang anghel, ako'y si Gabriel na naglilingkod sa Diyos. Isinugo niya ako upang dalhin sa iyo ang magandang balitang ito. Verse 23, nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihi si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng 5 buwan. Sinabi ni Elizabeth, ngayoy kinahabagan ako ng Panginoon, ginawa niya ito upang alisin ang sanhi ng aking kahihiyan sa harap ng mga tao. Salamat sa Panginoon sa pagbasa natin ng kanyang mga salita. May pag-asa po sa ating Panginoon. Yan po ang nais na
ipagkaloob sa atin ng Panginoon sa ating pong pagbubulay ng salita ng Diyos sa umagang ito. Sa mundo po ay madali po ang makiayon sa takbo nito. Nakikiayon ka sa kung ano ang sinasabi ng mundo na tama. Marahil maraming mga pagkakataon na tayo ay natutukso na makiayon na lamang sa kung ano ang takbo ng mundo. Ngunit sa tulong po ng Panginoon ay maaari po tayo makapanindigan at mamuhay ng kalugod-lugod sa Kanya, sa kabila po ng mga impluensya ng mundo na nakapaligid sa atin. Sa atin pong nabasang teksto mula sa aklat ng mga Lukas, ang mag-asawang si Zacarias at si Elizabeth ay kapwa sila kalugod-lugod sa paningin ng Diyos at namumuhay sila ng tapat sa mga utos at tuntunin ng Panginoon ng kanilang kapanahunan. Nanatili silang tapat sa Panginoon, pero meron pa rin silang mga dinaramdam na kabigatan sa buhay. Meron pa rin silang mga naisin sa kanilang buhay. Wala silang anak, nadarama nila o naramdaman nila ang kahihiyan at kalungkutan. Sa kabila ng kanilang katapatan, mayroon pa rin silang dinadalang kabigatan, meron pa rin silang dinadalang pasanin sa buhay. Tunay nga po, mga kamagulang, mga kapatid, sa bawat isa sa atin na nakikinig, tunay nga po na ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pasanin sa buhay. Iba't iba ang ating mga kinakaharap na dalahin o problema sa buhay. Ngunit sa kabila po nito, ay may pag-asa po sa ating Panginoong Hesus. Naririyan siya na umaagapay sa atin, tumutulong sa atin, nagliligtas sa bawat isa na lumalapit at sumasampalataya sa Kanya. Kung atin pong babalikan ang kasaysayan nito po ni Zacarias at ni Elizabeth, umasa po sila sa Panginoon at ipinagkaloob naman po ng Panginoon sa kanila ang biyaya. Sila ay inalala ng Diyos at ipinagkaloob sa kanila ang anak na pinangalanan nilang si Juan. Siya si Juan na nagpahayag mula sa aklat ng Mateo, Kabanata 3:11. Ang sinabi niya, "Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang darating na kasunod ko, ang siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, ni hindi man lang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas." Ganoon po siya ang paglilingkod niya sa ating Panginoong Diyos at ibinababa niya ang kanyang sarili at ang Panginoon ang kanyang itinataas. Siya rin ang Juan na nagpahayag mula sa aklat ng Juan, Kabanata 1 at talatang 20. Nang nakita niya si Jesus, nang makita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Tunay nga po na ang buhay ni Juan ay isang pagpapala. Ipinahayag niya ang pagpapatawad at pagliligtas na hatid ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Panginoon sa pagtugon niya, sa pagkakaloob niya ng buhay kay Juan at pagtugon sa panalangin ni Zacarias at ni Elizabeth. Tunay nga po na nasa Panginoon ang pag-asa at walang imposible sa Kanya. Kung atin pong susuriin, mga kapatid kay Kristo, sa atin po na nakikinig, kung atin pong susuriin, kung ang tao ay hindi po naniniwala sa Panginoon, sila po ay hindi umaasa sa Panginoon. Kasi kung talagang tayo naniniwala sa Panginoon, tayo po ay umaasa sa Panginoon o ang pag-asa natin ay nasa Panginoon. Dahil sa hindi nananalig ang tao sa Panginoon, ay umaasa na lamang siya sa kanyang sarili at sa kanyang sariling kakayahan o sa yaman o sa kapangyarihan na nakikita nila sa mundo. May mga tao naman
na nawawalan ng pag-asa sa Panginoon, kaya ginagawa na lang Diyos ang sarili at patuloy na tumatanggi sa Panginoon. Ang pag-asa ay nakaangkla lamang sa kanyang sarili at sa mga bagay, sa mga tao, sa kanyang paligid. Pero ang katotohanan po, meron po tayong kahinaan, meron po tayong limitasyon, at anumang mga pag-asa ang iangkla natin dito sa mundo ay panandalian lamang. May solusyon nga, pero hindi po yan pang buhay na walang hanggan. Pang maiksing kapanahunan lamang po yan. Pero meron man po tayong kahinaan, problema, o dalahin sa buhay, ipagkaloob po natin ang ating pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Siya ay may katugunan po sa lahat ng ito. Sa nalalapit na pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, ang pag-asa na dulot ng ating Panginoong Jesus. Siya, ang Diyos na nagkatawang tao, siya ang ating pag-asa. Umasa po tayo sa Panginoon na nagkakaloob ng pagkapatawad at buhay na walang hanggan sa bawat isa na nananampalataya sa Kanya pagkatapos po ng ating buhay dito sa mundo. Ang Diyos, ang sanggol na ating inaalala sa tuwing Kapaskuhan, lumaki po at namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya nga yung winika ni Juan. Tingnan nyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Tunay nga po na si Kristo, si Jesus, ang Diyos, ay namatay doon sa krus. Nabuhay siya, nagkatawang tao, bilang isang bata, ipinanganak, nung inaalala natin sa araw ng Kapaskuhan, pero hindi po siya natiling bata. Siya po ay lumaki, siya po ay ipinako sa krus, at muli siyang nabuhay. Tunay nga na siya ang tunay na Diyos at ang ating tunay na pag-asa. Wika po sa Juan, Kabanata 3, talatang 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung tayo po ay aasa, asahan po natin ng Panginoon na ang ipinagkakaloob niyang buhay at pagsama sa atin ay hindi lamang po dito sa hanggang sa buhay natin sa mundo, maging sa hanggang buhay na walang hanggan. Mula din po sa aklat ng Juan, Kabanata 11 at talatang 29 hanggang 25 hanggang 26, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay kailanman." Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Ang Panginoong Hesus ang nagbibigay buhay at siya ang muling pagkabuhay. May katagumpayan kay Kristo, pinagtagumpayan niya ang kasalanan, pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Na sa ating buhay, naririyan, umasa tayo sa Panginoon na may kasiguraduhan tayo ng buhay na walang hanggan kung tayo ay mananalig sa ating pong Panginoong Hesu Kristo. Wika rin po sa Colossus, chapter 1, verse 27, "Niloob ng Diyos na ihayag sa lahat ng mga hintil ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kalwalhatian ng Diyos." Na kay Kristo po ang ating pag-asa. Nasa Kanya ang kaluwalhatian, siya ang daan. Para sa ating maluhalhating buhay na kasama ang ating Panginoong Diyos. Kalawa po, umasa po tayo sa Panginoon na nagkakaloob ng pagbabago sa ating buhay. Mayroon pong pagbabago sa mga na kay Kristo. Huwag po tayong magkasya lamang sa kung ano ang ugali natin ngayon, kung ano ang karakter natin ngayon, kung ano ang buhay natin ngayon.
iniisip ng tao ay hindi na natin kayang umahon o pangatawanan na lang natin na tayo makasalanan. Pangatawanan na lang kaya natin na tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi po natin kailangan na manatiling namumuhay sa makasalanang buhay o hindi natin kailangang manatili na mamuhay sa buhay na kung saan ay hindi naman po iyan ang kalooban ng Panginoon para sa iyo. Pero dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao at sa katigasan ng puso sa Panginoon, nananatili sa ganung pamumuhay. Pero may pag-asa po sa ating Panginoong Hesukristo. Umasa po tayo sa Panginoong Hesus na siya ay kayang magkaloob ng pagbabago sa ating buhay. Mula sa 2 Korinto, Kabanata 5, talatang 17, kaya't kung nakipag-isa kay Kristo, talatang 17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Nalalapit na naman po ang pagpapalit ng taon. May mga pagkakataon na ang mga tao ay naglalagay ng mga New Year's resolution. Ang mga bagay na gusto nilang baguhin, ang mga naranasan nila at ginagawa sa taong ito, sa susunod na taon, gusto nilang baguhin na. No po? Huwag mo nang hintayin ang susunod na taon para magbago ka. Ngayon, ang araw ng pagbabago sa iyong buhay. Kung si Kristo ay hahayaan mong manguna sa iyong buhay. Kaya kanyang baguhin sa tulong ng kanyang presensya, sa tulong ng banal na Espiritu. Kaya kanyang iahon mula sa iyong pagkakadapa, mula sa iyong mga nararanasan sa buhay. Ang mga tao man, mawalan ng pag-asa sa iyo na sinasabi ng mga tao, hindi na yan magbabago. Sa Panginoon po ay kaya po na tayong baguhin. Kaya umasa po tayo sa Panginoon na siyang nagkakaloob ng pagbabago sa ating buhay. At ikatlo po, umasa tayo sa Panginoon na nagkakaloob po ng kaginhawaan at kapayapaan sa ating buhay. Sino ba naman po dito sa atin ang ayaw na maginhawang buhay? Sino ba naman po dito sa atin ang gusto ng punong-puno ng paghihirap, pagdurusa ang buhay? Ayaw naman po natin iyon. Pero sa Panginoon natin iasa na ang kaginhawaan, ang kapayapaan, ang kaligayahan po sa ating buhay. Pinangako niya po sa kanyang mga salita. Inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa isang pastol at tayo ang kanyang mga tupa. Mula sa aklat ng Juan, Kabanata 10 at talatang 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, na isang buhay na masagana at ganap. Napakasarap po, no? Isang buhay na masagana at ganap. Yan po ang kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nakakalungkot lang ang buhay ng mga tao ay nagiging komplikado dahil hinahayaan natin na ang kaaway ang siyang manguna sa ating buhay. Eh ang plano ng kaaway na Satanas ay ano po? Magnakaw, wasakin, patayin, ang ating kinabukasan, ang ating pag-asa, ang ating buhay. Ngunit ang Panginoon Diyos po ay nais po tayong magkaroon ng mabiyayang buhay. Kanino mo gusto na maglingkod? Kanino mo gusto sumunod? Kanino mo gusto umasa? Yung may mabuting plano sa buhay mo o yung may plano ng masama sa buhay mo? Piliin natin, na umasa, maglingkod, sumunod sa Panginoon na may mabuting plano sa ating buhay. Kung meron man po tayong mga pagsubok na dinaranas sa ating buhay, meron po ba dito sa atin na walang pagsubok sa buhay? Marahil, ay magsasabi tayo na bawat isa sa atin ay may mga kinakaharap po tayo na dinaranas na mga pagsubok o mga challenges sa ating buhay. Kung meron man po tayong mga pagsubok sa ating pong buhay, ito po ay naglalayon ng pagtibay at pagtatag ng ating pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo.
Ito po ay naglalayon ng paglago ng ating karakter o ng ating pag-uugali tungo sa kabutihan. Ito po ay naglalayon ng ating pagkilala sa Panginoong Hesus na siyang nakahihigit at ang ating pagkilala sa Panginoong Hesus na siyang nakahihigit at dakila sa lahat. Tunay nga po na sa tuwing dumarating ang mga pagkakataon na iyon, pinapaalala sa atin ng Panginoon na merong mas higit sa atin, na siya ang makapangyarihan sa lahat, siya ang may akda ng ating buhay, niloloob niya ang lahat ng bagay dito sa mundo ayon sa kanyang kalooban para sa ikabubuti ng mga nagtitiwala sa Kanya. Kaya iasa po natin ang kaginhawaan ng ating buhay, ang kapayapaan, katiwasayan, kaligayahan ng ating buhay sa ating pong Panginoon. May pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, kapatid, kay Kristo at sa bawat isa sa atin na nakikinig. Lumakad tayo sa buhay na may pananampalataya sa ating Panginoon. Sa Panginoong Hesus tayo umasa dahil siya ang tagapagkaloob ng buhay na walang hanggan. Dahil siya, kaya niya tayong baguhin. Ano man ang ating mga nakaraan o mga ikinabubuhay ngayon, kung iyan ay taliwas sa kalooban ng Panginoon, kaya niya tayong iahon, kaya niya tayong baguhin kung tayo ay lalapit at mananampalataya sa Kanya. Kaya niya tayong bigyan ng kaginhawaan at kapayapaan sa ating buhay, sa kabila ng hindi perpektong buhay sa mundong ito. Hindi naman po perpekto. Ano po ang buhay sa mundong ito? May mga challenges pa rin, may mga pinagdadaanan pa rin po tayo, pero sa kabila ng lahat ng ito, ang kapayapaan na dulot ng ating Panginoong Hesus ay mananatili sa atin. Ano man pong problema o kabigatan ang ating nararanasan, naririyan po ang ating Panginoong Diyos na umaagapay at nagliligtas sa atin. Nakikita niya po ang ating kalagayan, nakikita niya ang bawat isa sa atin. Manalangin, lumapit at magtiwala po tayo sa Panginoong Hesus. Lumapit tayo sa Kanya at tanggapin natin ang dulot na pag-asa niya sa ating buhay. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay yumukod at tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil meron kaming pag-asa sa buhay na hindi lang paikot-ikot ang buhay namin, Panginoong Diyos. Pero, Panginoon, may direksyon ito dahil sa tulong mo, Panginoong Diyos. At hindi nababaliwala ang numang mga ginagawa namin dahil naririyan ka at ikaw ang aming pag-asa. Tinitingnan namin, Panginoon, ang mga pangako mo, ang resulta, Panginoon, ng aming pong paglilingkod at pananampalataya sa iyo. At pangako mo, Panginoon, ang buhay na walang hanggan sa mga nananalig sa iyo. Panginoon, kung meron man sa amin, Panginoon, ang natatakot sa buhay o sa kinabukasan o ang pag-asa ay nasa sarili lang namin at walang pagkakataon na ipinahayag namin ang aming pag-asa sa iyo. Pero sa araw na ito, Panginoong Diyos, nais kong ipagkaloob sa iyo ang aking buong puso na pananalig sa iyo, Jesucristo. Na sa iyo ko inaasa ang aking buhay at ang aking kinabukasan. Ni isang segundo, minuto, araw, buwan o taon sa buhay ko ay hindi ko maipagmamalaki sa iyo. Hindi ko alam ang aking kinabukasan. Pero kung ikaw, Jesucristo, ang siyang pinananaligan ko, ang siyang pag-asa ko, meron, Panginoon, biyaya ang pangako mo ng buhay na walang hanggan sa mga nananalig sa iyo. At pangako mo, Panginoon, ng kaginhawaan, kasaganaan, kapayapaan, kaligayahan sa buhay ng mga nananalig sa iyo habang kami, Panginoon, ay namumuhay dito sa mundong ito. Panginoon, iparanas mo sa amin
ang buhay na ikaw ang siyang nagtatakda ng direksyon sa aming buhay. Iparanas mo sa amin ang buhay na kung saan ang biyaya mo ay damang-dama namin at nararanasan namin sa aming pong buhay. Tulungan mo kami na sa iyo kami, Panginoon, higit sa lahat, mananalangin, aasa, mananalig, Panginoon, magpupuri at magpapasalamat. Salamat po, Panginoong Diyos. Sa iyo kami, Panginoon, nagbibigay ng aming pong lubos na pagpupuri at pagpapasalamat dahil sa pag-asa na dulot mo sa amin. Salamat po, Panginoon. At anumang mga problema namin, Panginoon, tulungan mo kami na mapagtagumpayan ang lahat ng ito sa awa at sa tulong mo, Panginoon. Pagtatagumpayan mo po kami. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Jesus, hope of the nation. Jesus, comfort for all who mourn. You are the source of heaven's hope on earth. Jesus, light in the darkness. Jesus, truth in each circumstance. You are the source of heaven's light on earth. In history, you lived and died. You broke the chains. You rose to life. You are the hope living in us. You are the rock in whom we trust. You are the light shining for all the world to see. You rose from the dead, conquering fear. Our Prince of Peace, drawing us near. Jesus, our hope, living for all who will receive. Lord, we believe. Jesus, hope of the nations. Jesus, comfort for all who mourn. You are the source of heaven's hope on earth. Oh, Jesus, light in the darkness. Jesus, truth in each circumstance. You are the source of heaven's light on earth. In history, you lived and died. You broke the chains. You rose to life. You are the hope living in us. You are the rock in whom we trust. You are the light shining for all the world to see. You rose from the dead, conquering fear. Our Prince of Peace, drawing us near. Jesus, our hope, living for all who will receive. Lord, we believe. Lord, we believe. Lord, we believe. Tayo po ay manalangin. Salamat, Panginoon, sa pag-asa na mayroon kami sa iyo, Panginoong Diyos. Kami ay nakakangiti, Panginoon. Kami ay nakakapagpatuloy sa buhay dahil sa presensya mo, Panginoong Diyos. Dahil sa pag-asa na mayroon kami sa iyo, Panginoong Jesus.
Nagkakaroon man ng pagkakataon sa aming buhay na kami ay nalulungkot, nagkakaroon man ng pagkakataon sa buhay na kami ay nahihirapan, nagkakaroon man ng pagkakataon sa buhay namin na kami ay nabibigatan sa iba't ibang mga dalahin o responsibilidad namin, Panginoon, sa aming pong buhay. Pero, Panginoon, salamat po. Dahil Ikaw ang siyang tagapagtaguyod namin. Ikaw ang siyang umaagapay sa amin. Ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang tagapagligtas at Panginoon namin na may katagumpayan kami dito sa buhay namin sa mundo. Anuman ang aming pong mga kinakaharap o kakaharapin pa, ang katagumpayan ay ipinapangako mo sa bawat isa sa amin na nanalig sa iyo. Maging sa buhay na walang hanggan, meron kaming katagumpayan laban sa kamatayan dahil sa iyo, Panginoong Hesukristo, na nangako ng buhay na walang hanggan sa mga nananalig sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa kaligayahan, sa kapayapaan, sa pag-asa na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Ikaw, Panginoon, ang aming pong itinatanghal sa buhay namin. Purihin ka, O Diyos, dalangin namin na sa lahat ng aming mga gagawin, sa lahat ng aming mga desisyon at gagawin at ginagawa at gagawin pa. Pangunahan mo po kami at gagawin namin ito para sa kapurihan ng iyong banal na pangalan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon, ingatan tayo ng Panginoon, saan man tayo pumaroon, ang kanyang biyaya ay sumaating lahat. Kung mayroon man sa atin ang may sakit, dalangin namin, Panginoong Hesus, na ikaw magkaloob ng kagalingan, kaginhawaan, Panginoon, sa kanyang katawan. May pag-asa sa iyo, Panginoon. May pag-asa ng kagalingan. Nasa iyo rin, Panginoon, ang pag-asa ng pag-angat sa aming pong mga buhay, Panginoon. Maranas man kami ng paghihirap, financially, Panginoon, at sa aming pong mga pang-araw-araw na pangailangan, tulungan mo kami, Panginoon Diyos, na ikaw ang siyang mag-aangat ng aming pong kabuhayan. At dalangin din namin, Panginoong Diyos, tulungan mo rin ang bawat pamilya, ang pagmamahalan, ang pagkakaisa ay manatili, Panginoon, sa aming mga tahanan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon, ingatan tayo ng Panginoon, saan man tayo pumaroon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Keep you from falling and to make you stand in His presence, blameless and with great joy. To the only God, our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and forever.
Salamat sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy po na sa ating Panginoong Hesus natin iangkla ang ating pag-asa sa buhay. Purihin ang Panginoon.